Sa Barrio San Rafael, isang tahimik at liblib na lugar na napapaligiran ng mga palayan at gulod. Namumuhay ang dalagang si Eliza. Siya'y 22 taong gulang, may maamong mukha, mahaba ang buhok na laging nakapusod, at may mga matang puno ng pag-asa sa kabila ng kahirapan. Bata pa lang ay sanay na si Eliza sa pagtitinda ng prutas sa palengke. Ang maliit na pwesto nila ng kanyang ina na si Aling Rosa ay hindi kalakihan pero sapat na upang makaipon ng pantawid gutom sa araw-araw. "Nay, aalis na po ako ho!" Sigaw ni Eliza habang binabalot sa bayong ang mga saging, mangga at bayabas na ibebenta niya sa palengke. Lumapas mula sa kusina si Aling Rosa, may hawak na basahan at ngumiti. "Anak, ingat ka ha! Huwag kang magpapaalipusta doon sa mga maanghang ang dila. Alam mo namang may mga naiinggit sa sipag mo." Tumango si Eliza. "Opo, Nay, sasanayin ko na lang ang tenga ko." Sabay halik sa pisngi ng ina at lumakad palabas ng bahay. Habang naglalakad si Eliza papunta sa palengke, napapatingin siya sa dulo ng baryo kung saan naroon ang isang lumang bahay. Ito ay tila banilamon na ng panahon. May mga lumang bintanang sirana at may bakod na pilit nang isinasalba ng mga lumot. Dito nakatira si Mang Teofilo, ang matandang kilala sa buong baryo bilang suplado at magaspang ang ugali. Hindi naglalabas ng bahay, hindi sumasagot sa kumakatok, at walang sino mang nagtatangkang makipagkaibigan. Pero sa paningin ni Eliza, may lungkot sa likod ng lumang bintanang iyon. Sa palengke, hindi maiwasang mapansin ni Eliza ang usap-usapan tungkol kay Mang Teofilo. "Alam mo ba, Marites," sabi ni Aling Belen, "yung matandang Teofilo na yan, minsan daw binato ng bata kasi hindi nang papalapit. Aba, hinabol raw ng baston." Napatawa si Marites. Kasi raw suplado, akala mo mayaman pa hanggang ngayon? Inikapirasong lupa, pinamayaan ng sumira. Tahimik lang si Eliza habang nakikinig. Sa totoo lang, matagal na siyang nag-iisip kung paano niya kaya makakausap ang matanda. Hindi dahil sa tsismis, kundi dahil sa awa. Wala siyang nakikitang dumadalaw dito, ni kamag-anak o kaibigan. Isang araw, pagkatapos magtinda, naisipan ni Eliza na maghiwa ng kaunting prutas, mangga, saging at kaunting santol at nilagay ito sa maliit na basket. Naglakad siya patungo sa lumang bahay. Kinakabahan siya habang papalapit. "Ano ba tong ginagawa ko?" bulong niya sa sarili. "Baka pagalitan lang ako nito." Pero may kung anong bulong sa kanyang puso na nagsasabing kailangan niyang magpakita ng kabutihan. Dumating siya sa harap ng pintuan, umakyat sa lumang baitang na umuuga pa sa bawat hakbang. Tok, 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 katok niya. Walang sagot. Tok, tok, tok. Ulit niya mas malakas. Maya-maya, biglang bumukas ang pintana sa itaas at lumitaw ang isang matandang may puting buhok. Makapal ang kilay at kunot ang noo. "Anong kailangan mo ha? Sino ka?" bulyaw nito. "Ah, Mang Teofilo po, ako po si Eliza, taga rito lang sa baryo. Nagdala lang ko ako ng kaunting prutas," sabi ni Eliza. Pilit pinapakalma ang boses. "Hindi ko kailangan ng prutas." "Lumayas ka!" sigaw ng matanda, sabay bagsak ng bintana. Napaatras si Eliza, pero hindi siya umalis agad. Tinabi niya ang basket ng prutas sa may pinto. "Iiwan ko na lang po rito, baka magustuhan ninyo." Kinabukasan, pagdaan ni Eliza, napansin niyang wala na ang basket. Hindi niya alam kung kinuha ito ng matanda o ng mga hayop, pero tuwang-tuwa siyang may nakuhang kasiyahan sa kanyang munting regalo. Ginawa niya ito araw-araw. Nagdadala siya ng prutas, kumakatok at iiwan kung hindi man pagbuksan. Palagi siyang pinapaalis, pero hindi siya sumuko. Isang hapon, nagulat siya nang pagbuksan siya ng pinto. "Ano ba talaga ang gusto mo? Ha? Nagpapalimos ka ba? Hindi ako nagbibigay ng pera," sabi ni Mang Teofilo. Hawak ang baston. Umiling si Eliza. "Hindi po, gusto ko lang pong mag-abot ng tulong. Lagi ko po kayong nakikita. Mag-isa lang kayo." Tila nabigla ang matanda sa sagot. Sakalang dahan-dahang isinara ang pinto.
Hindi na ito sinarado ng may galit, kundi tila ba nahihiya. Sa gabing iyon, ikinuwento ni Eliza sa kanyang ina ang nangyari. Anak, baka naman mapahamak ka dyan. Baka akala mo mabait yan, pero baka may itinatagong sama ng loob. Sabi ni Aling Rosa, nag-aalala. Hindi po, Nay. Alam ko pong may mabuting puso si Mang Teofilo. Siguro lang po, nasaktan siya noon kaya naging ganon. Umiling si Aling Rosa. Ikaw anak, basta mag-iingat ka ha. Habang lumilipas ang mga linggo, patuloy pa rin ang ginagawang pagbisita ni Eliza kay Mang Teofilo. At sa kabila ng paulit-ulit na pagtanggi, hindi niya maiwasang makaramdam ng matinding pagnanais na tulungan ang matanda. Para kay Eliza, hindi lang ito basta pagtulong, kundi pagpaparamdam na hindi siya nag-iisa. Hindi niya alam kung ano ang magiging bunga ng kanyang kabutihan. Pero para sa kanya, sapat nang makita ang ngiti sa mukha ng isang tao na matagal nang nakalimot kung paano ngumipi. Sa baryong kuno ng tsismis at paghusga, si Eliza ang nag-iisang tao na may lakas ng loob na bumangga sa nakasanayang pag-iwas sa matanda. Wala siyang yaman, wala siyang kapangyarihan, pero may puso siyang walang takot na magmahal at tumulong. At doon nagsisimula ang isang kwento na magbabago sa kanyang buhay magpakailanman. Makalipas ang ilang linggo, tila unti-unting nababago ang mga kilos ni Mang Teofilo. Sa halip na pagbuksan si Eliza ng pinto na may galit o pagsimangot, minsan ay dinadatnan niya itong nakaupo sa lumang silya sa beranda, tahimik na pinagmamasdan ang dumarating na dalaga. Bagaman hindi pa rin madaldal ang matanda, napansin ni Eliza na hindi na nito itinataboy ang kanyang inihahandog na prutas. Sa mga mata ni Eliza, ang simpleng pagtanggap na iyon ay isa ng malaking hakbang. Isang hapon, habang umuupo si Eliza sa isang bangkito sa may harapan ng bahay ni Mang Teofilo, narinig niya itong huminga ng malalim at magsalita. Alam mo bata, dati ako may-ari ng 3 tindahan sa Maynila. Biglang sambit ng matanda na ikinagulat ni Eliza. Agad siyang lumingon at ngumiti. Talaga po? Ang galing naman, Mang Teofilo. Hindi mo naabutan syempre. Maliliit ka pa noon. Pero sinayang ng mga anak ko. Nagpakalayo-layo sila nang mawalan kami ng pera. Ako ang haligi ng pamilya. Ngayon, ni anino nila, hindi mo makikita rito. Binitiwan ni Mang Teofilo ang isang mapait na tawa, sabay lingon sa malayo. Mula noon, naging bahagi na ng araw-araw ni Eliza ang makinig sa mga kwento ni Mang Teofilo. Kahit simple lamang ang mga ito, tungkol sa kung paano niya itinayo ang kanyang negosyo, kung paanong unti-unti siyang nawala sa pamilihan, at kung paano nagbago ang ugali ng kanyang mga anak nang mawalan siya ng yaman. Lahat ng iyon ay naging mahalaga kay Eliza. Mang Teo, hindi po kayo nag-iisa, sabi ni Eliza minsan habang inaabot ang isang basong tubig. At kahit hindi bumalik ang mga anak ninyo, andito po ako. Sandaling napatigil ang matanda, saka mahinang tumango. Bihira ang batang tulad mo, Eliza. Hindi mo alam kung gaano kalaking bagay na may nakikinig sa akin. Samantala, sa kanilang bahay, hindi maiwasan ng ina ni Eliza na mag-alala. Anak, sigurado ka bang ayos lang yan? Hindi mo na binibigyan ng oras ang sarili mong tindahan. Sabi ni Aling Rosa habang nagbabalot ng tinapay para sa almusal. Nay, ayos lang po. Maaga naman po akong natatapos sa palengke. At saka, alam ko pong kailangan ako ni Mang Teofilo. Nag-aalala man, napangiti si Aling Rosa sa pagiging matulungin ng anak. Napakabuti ng puso mo, anak. Basta wag mong pababayaan ang sarili mo. Isang gabi, dumating si Noel, ang kasintahan ni Eliza, sa bahay nila. May dala itong maliit na bulaklak at nag-anyaya ng maikling lakad. Habang naglalakad sila sa tabing daan, bigla itong nagtanong, Eliza, bakit ba araw-araw ka na lang nandoon kay Mang Teofilo? Hindi mo na ako makasama. Nagulat si Eliza sa tanong. Noel, alam mo naman na kailangan niya ng kasama. Nag-iisa na lang siya. Nagkibit balikat si Noel. Pero hindi mo naman responsibilidad yon. Wala namang kapalit yan.
Napabuntong hininga si Eliza. Noel, hindi ko kailangan ng kapalit. Ang kabutihan, hindi naman sinusukat sa kung anong makukuha mo. Ginagawa mo yun dahil tama. Sandaling natahimik si Noel bago mumiti. Bilib talaga ako sa'yo, Eliza. Kaya siguro nahulog ako sa'yo. Kinabukasan, habang nasa bahay ni Mang Teofilo, napansin ni Eliza ang matanda na tila mas masigla. Alam mo, nagtanong ka dati kung bakit hindi ako nagkaapo, di ba? Biglang kwento ng matanda. May mga anak ako, pero pagkatapos naming mawalan ng negosyo, hindi na sila bumalik. Ang mga apo ko, hindi ko man lang nakita. Pero ikaw, kahit hindi kita kadugo, araw-araw kang nandito. Napatigil si Elisa sa ginagawa niyang pag-aayos ng mga prutas sa mesa. Manteo, wala lang bata, sagot ni Mang Teofilo. Sabay upo sa kanyang lumang silya. Gusto ko lang malaman mong salamat. Dumaan ang mga linggo at ang dati mainit ang ulo na si Mang Teofilo. Naging mas madalas na ang pagngiti. Hindi naman madali ang lahat. May mga araw na matamlay siya, lalo na kapag nararamdaman ang kirot sa kanyang dibdib. May mga sandaling kailangan ni Elisa siyang savahan papunta sa health center para magpatingin. Isang pagkakataon, habang naghihintay sila sa pila, hindi na iwasang kausapin ni Elisa ang matanda. Mang Teo, wala po ba talaga kayong kaanak na kahit man lang tumatawag sa inyo? Umiling si Mang Teofilo. Kung hindi pa dahil sa balita na may sakit ako, ni balita ko, hindi rin nila ako tatawagan. Wala akong aasahan sa kanila. Sa pagkakataong iyon, tahimik lang si Eliza, pero sa kanyang puso, naramdaman niya ang bigat ng kalungkutan ng matanda. Sa mga sumunod na araw, unti-unting naging bahagi na ng buhay ni Eliza ang pag-aalaga kay Mang Teofilo. Kapag tapos na siyang magtinda, dumadaan siya roon para dalhan ng pagkain, makinig sa kwento at minsan ay tumulong mag-ayos ng bahay. Sa mata ng ibang tao, parang sayang ang oras niya. Pero para kay Eliza, iyon ang tamang gawin. Nay, sabi niya minsan sa ina, pakiramdam ko po, binigyan ako ni Lord ng pagkakataon na magparamdam ng pagmamahal sa isang taong matagal nang nag-iisa. Tumango si Aling Rosa at ngumiti. Anak, napakabuti mo talaga. Sa kabila ng mga pagsubok at mga sabi-sabi ng mga tao sa baryo, hindi natinag si Eliza. Hindi niya alam kung saan hahantong ang kanyang pagtulong, pero sigurado siya sa isang bagay. Hindi pera, hindi ari-arian, hindi kapalit ang habol niya, kundi ang simpleng makapagbigay ng ligaya at kasamang marunong makinig. At sa mga sandaling iyon, nag-umpisang tumibok ang isang kakaibang ugnayan sa pagitan ng isang batang puno ng pag-asa at isang matandang matagal nang nakakalimot kung paano ang magmahal at magtiwala muli. Sa likod ng lumang bahay na iyon, may bagong pag-asang sumisibol at magsisimula pa lang ang kanilang kwento. Mabilis lumipas ang mga buwan. Halos 6 na buwan na rin ang araw-araw na pagdalaw ni Eliza kay Mang Teofilo. Ang dating matanda na galit sa lahat ng tao sa paligid ay unti-unting naging malapit sa dalaga. Halos para na silang tunay na maglolo. Pero hindi maiiwasan sa maliit na baryo ng San Rafael. Mabilis kumalat ang usap-usapan. Napansin mo ba si Eliza? Bulong ni Aling Belen kay Marites habang nagtitinda sila ng gulay sa palengke. Araw-araw na lang nandoon sa bahay ng matandang suplado. Baka naman may binabalak? Umiling si Marites, sabay taas ng kilay. Aba, baka may iniisip siyang makuha? Sabi-sabi dati, may naitago raw na kayamanan, yan si Mang Teofilo, noong panahon ng kasikatan niya. Nagsimulang umikot ang tsismis sa baryo. Baka raw si Eliza, kaya nagpupunta doon, ay hindi lang dahil sa awa. Undi baka para makakuha ng mana o kung ano pa. Hindi ito nakaligtas sa pandinig ni Eliza. Isang umaga, habang nagtitinda siya ng prutas, lumapit si Lito, ang anak ng tindera sa katabing pwesto. Ate Eliza, sabi nila, gusto mo raw maging mayaman, kaya ka laging dumadalaw kay Lolo Teo. Sabi ng batang walang malay sa bigat ng sinasabi. Natawa si Eliza sa umpisa, pero ramdam niyang medyo kumirot iyon sa kanyang puso. Sa gabing iyon,
Sa hapagkainan, ikinuwento niya ito kay Aling Rosa. Nay, bakit po ba ang mga tao ang bilis manghusga? Hindi naman nila alam ang totoo. Mahinang ngumiti ang ina niya. Anak, ang kabutihan, hindi naman kailangang ipaliwanag sa lahat. Ang mahalaga, alam mo sa sarili mo na tama ang ginagawa mo. Ngunit hindi lang mga chismis ang problema. Minsang nag-uusap sila ni Noel, napansin niyang tila malamig ang binata. Noel, may problema ba? Tanong ni Eliza habang sila'y naglalakad pauwi mula sa simbahan. Eliza, hindi mo na ako madalas napapansin. Sabi ni Noel, halatang may tampo. Palagi ka na lang kay Mang Teofilo. Minsan pakiramdam ko, wala na akong lugar sa buhay mo. Nagulat si Eliza. Hindi niya akalain na makakaapekto iyon sa relasyon nila. Noel, hindi ko naman sinasadya. Hindi mo ba naiintindihan? Wala na siyang kasama. Nag-iisa siya. Umiling si Noel, hindi mo lang pwedeng akuin lahat. Baka naman nagagamit ka na. Napabuntong hininga si Eliza. Alam niyang may punto si Noel, pero alam din niya sa puso niya na hindi niya magagawang talikuran ang matanda. Pinangako niya sa sarili na hindi niya pababayaan ang relasyon nila ni Noel. Pero hindi rin niya pwedeng pabayaan si Mang Teofilo. Sa kabilang banda, mas lalong tumindi ang usap-usapan nang minsang bumisita ang ilan sa mga anak ni Mang Teofilo. Dala ang magarang sasakyan, huminto sina Marco at Anita. Ang dalawa sa 3 anak ng matanda sa lumang bahay. Nandoon si Eliza, naglilinis ng bakuran, nang marinig niya ang tunog ng makina. Sino pa? Anong ginagawa mo rito? Mataray na tanong ni Anita habang bumababa ng kotse. Ako po si Eliza, taga-baryo lang po. Nagdadalang po ako ng pagkain kay Mang Teofilo. Mahinahon niyang sagot. Ha? Ikaw ba yung sinasabi na mga tao na palaging pumupunta rito? Baka naman niloloko mo na ang tatay namin? Sabay siko kay Marco. Natahimik lang at nagmamasid. Lumabas si Mang Teofilo, hawak ang kanyang baston. Anong ginagawa ninyo rito? Sigaw niya sa kanyang mga anak. Nagkunwaring nag-aalala si Marco. Pa, balita namin, mahina ka na raw, dumalaw lang kami. Ngunit ramdam ni Eliza ang lamig ng boses nito, parang hindi taos sa puso. Sa sumunod na mga araw, madalas na dumaan sina Marco at Anita, tila nagmamatyag, at pinagtataka ni Eliza kung bakit biglang nagkaroon ng interes sa kanilang ama na matagal nilang hindi inasikaso. Isang gabi, narinig ni Eliza habang paalis siya mula sa bahay ni Mang Teofilo, ang mga anak nito na nag-uusap sa may kotse. Siguraduhin mong mapapapirma natin si Itay sa papeles. Hindi natin pwedeng pabayaan na mapunta ang mga natikira niyang lupa sa kung sino mang estranghero, sabi ni Anita. Relax ka lang, sagot ni Marco. Hindi magtatagal, makukuha rin natin ang gusto natin. Napatigil si Eliza, ramdam ang kabog ng dibdib. Hindi niya alam kung makikialam ba siya o kung ano ang dapat gawin. Kinabukasan, kinausap niya si Mang Teofilo. Mang Teo, kausapin niyo po ang mga anak ninyo. Baka po may hindi magandang balak. Umiling ang matanda, mapait ang ngiti. Hindi ko naaasahan yung mga yan, Eliza. Alam ko na ang iniisip nila. Pero salamat, bata. Salamat sa pagmamalasakit mo. Sa gitna ng lahat ng ito, pinanghawakan ni Eliza ang paniniwalang basta't tama ang ginagawa niya, hindi siya matitinag. Alam niyang mahirap ang pinasok niya. Maraming tuksong bumabalot sa paligid. Maraming taong may masasamang imbensyon at may mga personal na relasyon ding naapektuhan. Ngunit sa kanyang puso, hindi niya maiwan si Mang Teofilo. Hindi dahil sa pera o chismis, kundi dahil nakikita niya ang tunay na halaga ng kabutihan, ang magbigay ng pag-asa sa isang taong halos nalimutan na ng mundo. At bagaman lumalalim ang mga pagsubok, hindi alam ni Eliza na ito pa lang ang simula na mas matiinding eksaminasyon ng kanyang katapatan at kabutihan. Dahil sa bawat araw na lumilipas, papalapit ng papalapit ang araw na magbabago magpakailanman ang kanyang buhay. Lumipas pa ang mga buwan. Ang dating mataray at mailap na si Mang Teofilo ay nagbago na sa mata ni Eliza. Kung dati ay panay sigaw at suplado, ngayon ay mas madalas nang ngumiti ang matanda,
tuwing makikita niya ang dalaga sa may bakuran. Araw-araw, dala ni Eliza ang mga sariwang prutas. Minsan, may kasamang tinapay. Minsan, mainit na sapaw. Lalo na kung umuulan at malamig ang panahon. Kahit may mga bulong-bulungan pa rin sa baryo, hindi na iyon pinapansin ni Eliza. Para sa kanya, ang mga araw na iyon, kasama si Mang Teofilo, ay naging bahagi na ng kanyang buhay. Isang umaga, nadatnan niya si Mang Teofilo sa may hardin. Hawak ang maliit na pala. "Mang Teo, ano pong ginagawa ninyo? Baka mapagod kayo," sambit ni Eliza. Agad na lumapit. Napatingin si Mang Teofilo. Medyo hingal pero may ngiti. "Gusto ko lang maglinis ng konti. Dati, itong hardin ko puno ng bulaklak. Ngayon, puro damo na lang." Napangiti si Eliza. "Hayaan niyo po, tutulungan ko kayo." Tinanggal niya ang kanyang tsinelas, lumuhod sa lupa at nagsimulang magbunot ng damo sa tabi ng matanda. Habang nagtatrabaho, nagsimulang magkwento si Mang Teofilo. "Alam mo, Eliza, dati akong kinikilala sa Maynila. May mga negosyo ako, restaurant, maliit na grocery, at ilang paupahan. Marami akong empleyado, ang dami kong kakilala. Pero nung nawala lahat ng yun, bigla silang naglaho. Pati mga anak ko, hindi na bumalik." Napatingin si Eliza, ramdam ang lungkot sa tinig ng matanda. "Bakit po kaya ganun, Mang Teo? Bakit kapag wala ka nang maibigay, bigla kang mawawala sa buhay ng tao?" Tumawa si Mang Teofilo, pero may pait ang tinig. "Anak, ganyan talaga. Ang pera, parang magnet yan. Kapag may pera ka, dikit sa'yo ang lahat. Pero kapag nawala, ikaw na lang ang matitira." Sa araw na iyon, buong hapon silang naglinis ng bakuran. Tumigil lang sila nang dumihim na ang langit at nagsimulang umambon. "Eliza, pumasok ka na. Baka magkasakit ka pa," sabi nung matanda. "Ayos lang po, Mang Teo. Kayo po, mag-ingat din," sagot niya. Sa sumunod na linggo, hindi maiwasang mapansin ni Eliza ang madalas na pag-ubo ni Mang Teofilo. Minsan, habang naglilinis siya ng mga lumang libro sa loob ng bahay, narinig niyang matindi ang pag-ubo ng matanda sa kusina. Agad siyang limapit. "Mang Teo, okay lang po ba kayo?" sambit niya, sabay abot ng tubig. Pinilit mumiti ni Mang Teofilo. "Ayos lang bata, matanda na ako. Ganito talaga." Hindi na kontento si Eliza. Kinaumagahan, kahit ayaw ni Mang Teo, dinala niya ito sa health center sa baryo. "May kahinaan na po ang puso ng pasyente ninyo," sabi ng nurse kay Eliza. "Dapat ay regular siyang nag-check up. Kailangan ding ingatan ang pagkain at huwag masyadong mapagod." Napabuntong hininga si Eliza. Habang pauwi sila, tahimik lang si Mang Teofilo. Maya-maya, nagsalita ito. "Salamat, Eliza. Hindi mo naman kailangang gawin ito, pero andito ka pa rin." Tumingin ang dalaga, sabay ngiti. "Sabi ko po sa inyo, hindi po kayo nag-iisa." Sa bahay nila Eliza, madalas na silang mag-usap ng kanyang ina tungkol kay Mang Teofilo. "Baka naman sobra na ang ginagawa mo," sabi ni Aling Rosa isang gabi habang naguhugas ng pinggan. "Nay, alam ko pong nag-aalala kayo. Pero hindi po ako mapapakali kung hindi ko siya matutulungan. Wala na po siyang iba." Napangiti si Aling Rosa, sabay turo kay Eliza. "Manang-mana ka talaga sa tatay mo." Noon, kahit sino, tinutulungan niya. Kahit hindi kilala. Sa mga sumunod na araw, nagkaroon ng maliliit na kasiyahan. Si Eliza at Mang Teofilo. Nagyutaw si Eliza ng paboritong puto ni Mang Teo. Tinuruan niya itong gumamit ng simpleng cellphone para makinig ng radyo. At minsan ay nagdala siya ng lumang album para pag-usapan ang mga lumipas na panahon. "Alam mo, Eliza, kung sakaling magkaapo ako, sana katulad mo," sambit ni Mang Teofilo habang pinagmamasdan si Eliza. Napangiti ang dalaga. "Mang Teo, hindi po natin alam, baka may magbago pa sa mga anak ninyo." Umiling ang matanda. Hindi na bata, hindi lahat ng sugat kayang pagalingin. Naghihilom. Habang lumalalim ang samahan nila, hindi maiwasan ni Eliza na makaramdam ng pag-aalala. Paano kung tumating ang araw na wala na si Mang Teofilo? Napamahal na siya dito na parang tunay na lolo. Isang gabi, habang naglalakad pa uwi, nagmuni-muni siya.
Ano kaya ang mangyayari kapag wala na si Mang Teo? Babalik kaya ang mga anak niya? Paano ko mapapatunayan na hindi ko ginagawa ang lahat ng ito para lang sa pera? Sa gitna ng katahimikan ng baryo, naramdaman ni Eliza na ang ginagawa niya ay hindi lang basta pagtulong. Ito ay pagtanggap, pagmamalasakit, at pagkakaroon ng ugnayang hindi maipaliwanag ng simpleng salita. Ang dating matandang tila wala ng saysay ang buhay, ngayon ay may dahilan ng ngumiti. At ang dating dalagang simpleng nagtitinda ng prutas, ngayon ay may misyon na mas malaki pa sa kanyang inaakala. Sa bawat araw na lumilipas, lalong tumitibay ang kanilang samahan. Ngunit sa likod ng mga matatamis na sandaling iyon, hindi alam ni Eliza na may mga paparating na pagsubok. Mga pagsubok na susukat sa kanyang tibay, katapatan at tunay na pagmamahal sa kapwa. Dahil minsan, ang mga puso na nagtatagpo sa gitna ng lumbay at pag-asa ay siyang inilalagay ng tadhana sa isang kwento na magpapabago ng kanilang mga buhay magpakailanman. Isang mainit na umaga, nagpunta si Eliza sa lumang bahay ni Mang Teofilo, dala ang kanyang basket ng prutas. Habang papalapit, napansin niyang may dalawang mamahaling kotse na nakaparada sa labas. Agad siyang kinabahan. Hindi madalas makita sa baryo ang ganitong sasakyan, lalo na sa harap ng luma at halos gumuho ng bahay ng matanda. Paglapit niya sa gate, rinig niya ang maiingay na boses mula sa loob. "Itay, bakit niyo pinapapasok yang estranherang iyan sa bahay ninyo?" Sigaw ng isang babae na halatang iritado. "Oo nga, pa. Baka ginagamit ka lang yan para makuha ang natitira niyong ari-arian." Dugtong naman ng isang lalaking medyo kalbo at naka-long sleeves. Agad kumabog ang dibdib ni Eliza. Hindi na niya kailangang hulaan kung sino ang mga ito. Ang mga anak ni Mang Teofilo, sina Marco at Anita, ang matagal nang hindi nagpapakita. Tumayo siya sa labas, tahimik. Hawak-hawak ang basket, hindi alam kung tutuloy pa ba siya. Biglang bumukas ang pinto, lumabas si Mang Teofilo. Nakayuko at hawak ang baston. "Eliza, nandyan ka pala," mahinang sambit nito. Sumunod lumabas sina Marco at Anita. Parehong nakakunot ang noo. "Ikaw pa si Eliza? Ikaw yung sinasabi nilang palaging nandito, ha?" Mapang-asar na tanong ni Anita. Opo," mahinang sagot ni Eliza. "Nagdadala lang po ako ng prutas kay Mang Teo." Tumawa si Marco. Halatang minamaliit siya. "Tss, bait-baitan, mukhang may balak ka sa tatay namin, ano?" Bago pa makasagot si Eliza, sumingit si Mang Teofilo. "Tama na yan. Marco, Anita, wala kayong karapatang bastusin si Eliza. Siya lang ang nagmamalasakit sa akin dito." Sandaling natahimik ang mga anak. Nagkatininan sila, halatang hindi sanay na pinoprotektahan ng kanilang ama ang isang Anong nangyari? Nagkwento si Eliza tungkol sa mga anak ni Mang Teofilo. "Nay, bigla na lang po silang nagbalik. Ang tagal nilang hindi nagpapakita. Tapos ngayon, biglang nandyan at pinagdududahan pa ako." Nagbuntong hininga si Aling Rosa. Anak, ganyan talaga. Kapag may inaakala silang makukuha. Hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Halos araw-araw, dumadalaw sina Marco at Anita. Tila minamataan nila si Eliza. Binabantayan bawat galaw nito. Isang beses, habang naghahatid siya ng tanghalian kay Mang Teofilo, nasalubong niya si Anita sa malbakuran. "Alam mo, kung ako sa'yo, titigil na ako sa pagpunta rito," sabi ni Anita, nakataas ang kilay. "Hindi mo kailangan pang magpakaawa para sa kung anong kapalit. Hindi ka pamilya." Hindi kumibo si Eliza. Pinili niyang manahimik at dumiretso sa loob ng bahay. Sa kabila ng tensyon, ramdam ni Eliza na lalong dumidikit ang loob ni Mang Teofilo sa kanya. Sa tuwing nakikita niya ang matanda, masaya itong nagkukwento ng mga alaala. Pero minsan, napapansin niyang lumalalim ang buntong hininga nito. "Eliza, alam mo ba, ang pinakapangarap ko lang ngayon ay hindi na ang yumaman muli. Ang gusto ko lang ay may taong makikinig sa akin, magmamalasakit. At nahanap ko yon sa'yo. Hindi sa mga anak ko." Sambit ng matanda, minsan habang sila'y nagkakapa sa lumang beranda.
Tumango si Eliza, pinibigilang mapaluha. Mang Teo, pangako hindi ko po kayo iiwan. Samantala, hindi na kontento sina Marco at Anita sa mga pangungutya. Isang araw, nagpakita sila kasama ang isang lalaki. Abogado raw nila. Kinausap si Mang Teofilo na pirmahan ang ilang dokumento. Nang sumilip si Eliza, nakita niya ang mga papel. Mang Teo, sigurado po ba kayong alam ninyo yang pinipirmahan ninyo? Mahina niyang tanong. Nainis si Marco. Hoy, sino ka ba para makialam, ha? Sigaw niya. Wala kang karapatan dito. Pero tumayo si Mang Teofilo. Pinunit ang papel sa harapan ng lahat. Hindi ko pipirmahan ang kahit ano. Matigas na wika ng matanda. Nagulat sina Marco at Anita, pero wala silang nagawa kundi umalis. Sa mga araw na iyon, lalo pang naging malapit si Eliza kay Mang Teofilo. Tuwing gabi, nagdarasal siya para sa kaligtasan ng matanda. Alam niyang hindi panghabang buhay ang lahat. Pero gusto niyang siguraduhin na hindi matatakpan ng kasakiman ang huling mga araw nito. Dumating ang isang gabi, naglakad si Eliza kasama si Noel. Noel, pasensya ka na ha kung minsan hindi kita masamahan. Mahina niyang sabi. Kumawak si Noel sa kamay niya. Alam ko, Eliza, naiintindihan ko na ngayon. Ang puso mo kasi para sa lahat. Napangiti si Eliza sabay yakap sa nobyo. Ngunit habang unti-unting sumasaya ang puso niya, lalong lumalalim ang tensyon sa pagitan niya at ng mga anak ni Mang Teofilo. Hindi niya alam, pero may pinaplano na pala sina Marco at Anita. Plano na maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa kabila ng banta, matatag si Eliza. Dahil para sa kanya, wala nang mas mahalaga pa sa kabutihang walang hinihintay na kapalit. At habang patuloy na umiikot ang mundo, hindi alam ni Eliza na ang mga araw na ito ay maghahanda na sa kanya para sa pinakamalaking pagbabagong magaganap sa kanyang buhay. Ang pagbabagong hindi lang babago sa kanyang sarili, kundi pati sa mga taong nasa paligid niya. Isang paglalakbay na hindi niya inaakalang maghahatid sa kanya sa isang kapalarang higit pa sa kanyang mga pangarap. Ilang buwan ang lumipas mula nang magbalik sina Marco at Anita. Pero hindi pa rin natitinag si Eliza sa kanyang taraw-araw na pagdalaw kay Mang Teofilo. Sa bawat araw, napansin niya ang unti-unting panghihina ng matanda. Ang dati ng matinis na boses ay nagiging paos. Ang kanyang katawan ay unti-unting lumiliit at ang bawat hakbang ay nagiging mabagal at mabigat. Kahit hindi sinasabi ni Mang Teofilo, ramdam ni Eliza na malapit na itong bumigay. Isang hapon, nadatnan ni Eliza ang matanda na nakaupo sa beranda. Malayo ang tingin sa langit. Eliza, halika rito. Tawag niya, mahina ang boses. Lumapit si Eliza, dala ang basket ng prutas at isang thermos ng mainit na sabaw. Umupo siya sa tabi nito at marahang hinawakan ang kamay ng matanda. Mang Teo, kumain po kayo para may lakas kayo, malambing niyang sabi. Mahinang ngumiti si Mang Teofilo. Salamat bata, alam mo bang ikaw lang ang dahilan kung bakit ko pa nararamdaman ang araw-araw? Napakagatlabi si Eliza. Pilit pinipigilan ang pagluha. Mang Teo, wag po kayong magsalita ng ganyan. Marami pa po kayong taon na makakasama namin. Tumawa ng mahina ang matanda. Alam kong hindi na, ramdam ko na. Pero hindi ako natatakot, Eliza. Kasi sa huling yugto ng buhay ko, hindi ako nag-iisa. Niyakap ni Eliza si Mang Teofilo. Sabay sambit, nandito lang po ako, Mang Teo. Kinabukasan, nagulat si Eliza nang hindi siya pagbuksan ng pinto. Kumakatok siya, sumisigaw, pero walang tugon. Humingi siya ng tulong sa kapitbahay at nang buksan nila ang pinto, bumungad sa kanila ang tahimik na anyo ni Mang Teofilo. Nakaupo sa silya, nakapikit, tila natutulog. Ngunit nang hawakan siya ni Eliza, napansin niyang malamig na ito. Mang Teo, mahina niyang bulong, nanginginig ang kamay. Napaupo siya sa sahig, hawak ang kamay ng matanda, at sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, hindi na niya napigilan ang pagbuhos ng kanyang luha. Dumagsa ang mga tao sa bahay. Ang mga kapitbahay, dating takot at umiiwas kay Mang Teofilo, ay nagtipon sa labas. Ang kanyang mga anak, sina Marco at Anita,
ay mabilis na dumating. May dalang abogado at ilang kamag-anak. Halos hindi makatingin kay Eliza ang mga anak, pero halatang abala sila sa pag-uusap kung ano ang mga susunod na hakbang. Sa burol, tahimik lang si Eliza, nakaupo sa isang gilid, nakikiramdam. Maraming hindi nakakakilala sa kanya ang nagtataka kung bakit siya naroon. Pero ang mga malalapit sa baryo ay alam ang buong kwento. Ayan yung dalagang nag-alaga kay Mang Teo, bulong ng isang ale sa katabi. Araw-araw yan dito, walang sawa. Makalipas ang ilang araw, pagkatapos ng libing, muling bumalik si Eliza sa lumang bahay. Hindi pa rin niya matanggap na wala na ang matanda. Umupo siya sa paboritong silya ni Mang Teo, pinikit ang mga mata at nagmuni-muni. Sana po, Mang Teo, masaya na kayo kung nasaan man kayo ngayon, bulong niya. Habang nakaupo roon, dumating ang isang lalaki na nakaitim na Amerikana, bit-bit ang isang sobre. Ikaw ba si Eliza? Tanong nito. Tumango siya, nagtataka. Ako si Attorney Delphine. Abogado po ako ni Ginoong Teofilo. May iniwan po siyang sulat para sa'yo at ilang legal na dokumento. Nagulat si Eliza. Po, para po saan yan? Tumangulang ang abogado, inabot sa kanya ang sobre. Nang buksan ni Eliza ang sulat, nanginig ang kanyang kamay habang binabasa ang mga salita. Eliza, alam kong darating ang araw na hindi na ako magigising. Alam ko ring hindi ko nasabing lahat ng gusto kong sabihin sa'yo habang nabubuhay pa ako. Kaya't sa pamamagitan ng liham na ito, nais kong malaman mo na ikaw ang pinili kong tagapagmana ng lahat ng natitira sa akin. Hindi dahil gusto kitang gantimpalaan, kundi dahil ikaw ang nagpaalala sa akin kung paano magmahal, magtiwala at mabuhay muli. Sana gamitin mo ito para sa kabutihan at sana huwag kang magbago. Teofilo. Nanlaki ang mga mata ni Eliza. Hindi makapaniwala. Tumingin siya sa abogado. Po, totoo po ba ito? Tumango ang abogado. Totoo po, binago niya ang kanyang testamento inang buwan bago siya pumanaw. Ikaw po ang tagapagmana ng kabuuang yaman niya. Humigit kumulang 1 bilyong piso, kasama ang lupain at ari-arian. Hindi makagalaw si Eliza. Para siyang pinagsakluban ng langit at lupa. Hindi na kailanman inasahan ito. Hindi ko po alam ang sasabihin ko. Mahina niyang sambit. Habang pinipigilan ang pagpatak ng luha, hindi ko po ito inaasahan. Sa labas, nakita niyang paparating sina Marco at Anita. Halatang galit at halatang may alam na sa desisyon ng kanilang ama. Hoy, ikaw! Wala kang karapatan dyan! Sigaw ni Anita. Babaligtarin namin yan sa korte. Hindi ikaw ang dapat tagapagmana. Ngunit humarap si Attorney Delphine. Matatag ang boses. Legal ang mga dokumentong iniwan ni Ginoong Teofilo. Maaari kayong mag-apela, pero siguraduhin ninyong may sapat kayong ebidensya. Alam nating lahat kung sino ang hindi nagparamdam sa kanya sa loob ng maraming taon. Umiwas si Eliza sa away, lumabas siya at lumayo saglit, huminga ng malalim. Sa kanyang puso, hindi pera ang iniisip niya, kundi ang bigat ng responsibilidad na biglang napunta sa kanya. Nagdasal siya, Panginoon, bigyan niyo po ako ng gabay. Hindi ko po alam kung paano ko dadalhin ito. At sa gabing iyon, habang tahimik na nakaupo sa may bintana ng kanyang bahay, tumingin si Eliza sa langit at ngumiti. Alam niyang malayo pa ang lalakbayin niya. Alam niyang marami pa siyang kailangang pagdaanan. Pero isa lang ang sigurado, hinding-hindi niya bibiguin ang kabutihang itinanim ni Mang Teofilo sa kanyang puso. At dito nagsisimula ang panibagong yugto ng kanyang buhay. Isang yugto na hindi niya inaakalang haharaking. Puno ng mga bagong hamon, bagong oportunidad, at higit sa lahat, bagong layunin. Dahil ang yaman na ibinigay sa kanya ay hindi lang basta pera. Ito'y isang tiwala, isang pananampalataya na kaya niyang gumawa ng mabuti para sa mas marami. Makalipas ang ilang araw mula nang pumanaw si Mang Teofilo at ipinalam ng abogado ang kanyang desisyon, hindi pa rin makapaniwala si Eliza sa sinapit ng kanyang buhay. Ang dating simpleng dalaga na nagtitinda ng prutas sa palengke, ngayoy biglang pinagkalooban ng 1 bilyong piso. Isang yaman na ni sa panaginip ay hindi niya inisip na mapupunta sa kanya. Sa umpisa, pilit niyang ikinukubli ang lahat.
Hindi pa niya sinasabi sa kanyang ina ang buong detalye. Anak, bakit parang malalim ang iniisip mo nitong mga araw? Tanong ni Aling Rosa isang gabi habang sila'y naghahapunan. Mahinang ngumiti si Eliza. Nay, may mga bagay lang po akong kailangang pag-isipan. Hindi pa niya kayang biglaang isiwalat sa ina ang kabuuang katotohanan. Hindi niya rin alam kung paano sisimulan. Kinabukasan, dumating ang abogado sa kanilang bahay. May dala itong ilang papeles na kailangang pirmahan ni Eliza. Miss Eliza, kailangan po nating asikasuhin ang transfer ng mga titulo ng lupa, pati na rin ang mga account sa bangko ni Ginoong Teofilo, paliwanag ng abogado. Nakatingin lang si Eliza sa mga papel, halos hindi makapaniwala. Attorney, sigurado po ba kayong ako ang may karapatan dito? Hindi ko naman po kadugo si Mang Teo. Mahinang ngumiti ang abogado. Miss Eliza, malinaw po ang kanyang testamento at wala pong makakapagbago niyon na yon, lalo't pinatunayan sa batas na ito ang huling kagustuhan niya. Ilang araw pa ang lumipas, nagsimulang kumalat ang balita sa baryo. Sa umpisa, bulong-bulungan lang. Nahinig mo ba? Si Eliza raw ang iniwanan ng yaman ni Mang Teofilo. Maya-maya, naging diretsyo na ang usapan sa palengke. Aba, baka hindi na yan magtitinda rito. Bilyonarya na pala yan ngayon. Hindi maiwasan ni Eliza na mapansin ang pagbabago ng tingin ng mga tao sa kanya. Yung mga dating halos hindi siya pinapansin, na yun ay biglang nakangiti at bumabate. Yung mga dati nangiinsulto, biglang nagpupumilit makipagkaibigan. Isang hapon, habang nag-aayos ng prutas sa pwesto, nilapitan siya ni Anita, ang anak ni Mang Teofilo. Eliza, pwede ba tayong mag-usap? Malumanay ang tono nito, malayo sa mataray na Anita na nakilala niya dati. Ano pong kailangan ninyo, Ate Anita? Maingat na tanong ni Eliza. Alam mo, hindi naman tayo kailangan mag-away. Pamilya kami. Ikaw lang naman ang naging malapit kay Papa sa huling yugto ng buhay niya. Siguro, pwedeng mag-usap tayo tungkol sa hatian. Sambit ni Anita, pilit pumiti. Pero bago pa makasagot si Eliza, sumingit si Marco na kalalapit lang. Tama yan, Eliza. Alam mong hindi rin tama na sa'yo mapunta lahat. Pamilya kami eh. Huminga ng malalim si Eliza. Pinilit manatiling kalmado. Pasensya na po, pero hindi po ako ang nagdesisyon nito. Si Mang Teo po ang gumawa ng desisyon, hindi ako. Tumango si Anita pero halatang hindi kontento sa sagot. Basta, pag-usapan natin ito, hindi pa tapos ang laban, sabi ni Marco bago sila mag-alisan. Nang gabing iyon, nagpasya si Eliza na kausapin na ang kanyang ina. Nay, may kailangan po akong sabihin. Mahina niyang bungad habang naghuhugas ng pinggan si Aling Rosa. Ano yon, anak? Tanong ng ina. Huminga ng malalim si Eliza. Nay, si Mang Teo po. Ako po ang iniwanan niya ng lahat ng yaman niya. May abogado pong nag-asikaso ng lahat. Ako na po ang legal na tagapagmana. Sandaling natigilan si Aling Rosa. Napaupo sa silya. Anak, 1 bilyong piso raw yon, hindi ba? Tumango si Eliza. Bakas sa mukha ang kaba. Opo, Nay. Pero Nay, hindi ko po alam kung ano ang gagawin ko rito. Hindi po ako sanay sa ganito. Agad na niyakap ni Aling Rosa ang anak. Anak, hindi mo kailangang magbago. Kung anong kabutihan ang itinanim mo, iyon ang dahilan kung bakit ka pinagpala. Pero tandaan mo, hindi lahat ng tao matutuwa para sa'yo. Lumuhan si Eliza sa yakap ng ina. Nay, natatakot po ako. Natatakot akong mawalan ng sarili dahil sa yaman na to. Pinisil ni Aling Rosa ang kamay niya. Kaya mo yan, anak. Hindi ka nag-iisa. Sa mga sumunod na araw, unti-unting inasikaso ni Eliza ang mga dokumento sa tulong ng abogado. Dinala siya sa bangko kung saan inilipat sa pangalan niya ang mga account. Bumisita rin siya sa mga lupain at ari-arian na iniwan ni Mang Teofilo. Halos hindi niya maisip kung paano hahawakan ang lahat ng ito. Mabuti na lang, isang maayos at mapagkakatiwalaang financial advisor ang ipinakilala ng abogado kay Eliza para tulungan siyang planuhin ang paghawak ng yaman. Ngunit sa gitna ng lahat ng ito, isang bagay lang ang paulit-ulit na iniisip ni Eliza. Paano ko ito magagamit para sa tama?
Sa gabi, habang mag-isa siya sa anyang silid, nakatingin sa lumang larawan nila ni Mang Teofilo. Tahimik siyang nagdasal. Panginoon, gabayan niyo po ako. Bigyan niyo po ako ng lakas ng loob at tamang isip para hindi ko ito sayangin. Hindi nagtagal, inumpisahan niyang ayusin ang kanilang munting bahay. Pinagawa niya ito. Pinaayos ang bubong, pinapinturahan at binigyan ng maayos na palikuran. Binili rin niya ng bagong gamit sa tindahan ang kanyang ina at nagpatayo ng maliit na storage para mas lumago ang kanilang munting negosyo. Pero higit sa lahat, nanatili pa rin siyang simpleng Eliza. Hindi niya inalis ang kanyang pang-araw-araw na gawain. Hindi niya inalis ang kanyang pag-uugali. Sa palengke, nagulat ang mga tao nang makita pa rin nila nagtipinda si Eliza. Eliza, bakit ka pa nagtitinda dito? Milyonarya ka na, tanong ng isang kapitbahay. Ngumiti lang si Eliza. Dito po ako lumaki. Hindi ko po kayang talikuran ang mga tao rito. Hindi man madali ang biglaang pagyaman, pinangako ni Eliza sa sarili na ang bawat biyaya ay gagamitin niya para hindi lang sa sarili, kundi para rin sa mga taong nangailangan, tulad ng itinuro sa kanya ni Mang Teofilo. At sa puso niya, alam niyang ito pa lamang ang simula ng isang mas malaking layunin, ang magbigay, magmahal at maglingkod ng may kababaang loob. Matalipas ang ilang buwan mula nang ganap na mailipat kay Eliza ang buong yaman ni Mang Teofilo, unti-unti nang nagbago ang takbo ng kanyang buhay. Pero hindi ito ang pagbabago na iniisip ng maraming tao. Dahil kahit naging bilyonarya siya, pinili niyang manatiling nakatapak sa lupa. Maraming tumitingala kay Eliza, hindi lang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kababaang loob niya. Unang inasikaso ni Eliza ang matagal ng pangarap ng kanyang ina. Ang ipaayos ang kanilang maliit na bahay na yari sa kahoy. Pinatibay niya ito, pinalitan ang mga lumang bubong, inayos ang mga dingding, at naglagay ng maayos na kuryente at tubig. Anak, hindi ko akalain na mararanasan ko pang magkaroon ng ganitong bahay, sabi ni Aling Rosa isang gabi habang nakaupo sa bagong sala. Nay, pinaghirapan niyo rin po yan. Ito po ay para sa inyo, tugon ni Eliza sabay yakap sa ina. Kasunod nito, pinarenovate niya ang kanilang tindahan sa palengke. Dati, simpleng pwesto lang ito, may kaunting prutas at gulay. Pero ngayon, naging mini grocery na ito na may iba't ibang paninda. Hindi lang niya basta pinalago ang negosyo, kumuha rin siya ng ilang tao mula sa baryo para magtrabaho roon. Ate Eliza, salamat po sa binigay niyong trabaho, sabi ni Mina, isang dalagang single mom na inampun niyang trabahador. Mina, salamat din at tumulong ka. Hindi ko naman kakayanin ito mag-isa, tugon niya. Hindi doon tapos ang plano ni Eliza. Nagdesisyon siyang magpatayo ng isang maliit na paaralan sa baryo. Isang community learning center para sa mga batang hindi kayang mag-aral sa lungsod. Nakipag-ugnayan siya sa mga guro, bumili ng lupa at pinatayo ang building na may 4 na silid-aralan, isang maliit na library at isang playground. Nang magbukas ang paaralan, dumagsa ang mga magulang na gustong ipasok ang kanilang mga anak. Eliza, paano mo nagawa ito? Tanong ng punong barangay. Hindi po ito para sa akin. Para po ito sa baryo natin. Mahina pero buong pusong sagot niya. Sa personal niyang buhay, hindi rin niya nakalimutan si Noel. Ang nobyo niyang dati, nagselos, nayo'y katuwang na niya sa mga proyekto. Ipinagpatayo niya ito ng isang maliit na service vehicle para makapag-sideline bilang driver habang siya naman ay abala sa mga community work. Noel, ayaw kong magbago ang relasyon natin kahit may pera na ako, sabi ni Eliza minsang magkausap sila sa harap ng bahay. Eliza, kahit kailan hindi kita iniwan dahil sa pera. Mahal kita dahil sa puso mo, sagot ni Noel, sabay hawak sa kamay niya. Hindi maiwasang mapangiti si Eliza. Pakiramdam niya, sa kabila ng lahat, may isa pa ring bahagi ng kanyang buhay na hindi nagbago. Ngunit kahit gaano pa kabait si Eliza, hindi lahat ay natuwa sa kanyang tagumpay. May ilang kapitbahay na dating nangungutya, ngayon ay pilit nagpapalapit.
May mga dati ring hindi siya pinapansin, na yon ay biglang nag-aalok ng negosyo. Ahit ang ilang malalayong kamag-anak ay biglang nagparamdam. Eliza, kamusta ka na? Naalala mo pa ba ako? Pinsan mo sa 2 antas. Minsang tanong ng isang hindi niya kilalang babae. Nagpakumbaba pa rin si Eliza. Ngunit maingat na rin siyang hindi nagpapaloko. Habang tumatagal, naging inspirasyon si Eliza sa buong baryo, lalo na sa mga kabataan na humahanga sa kanya dahil sa kabila ng pera at tagumpay, hindi niya iniwan ang kanyang pinagmulan. Isang araw, kinausap siya ng guro sa kanilang paaralan. Eliza, maraming salamat sa scholarship program mo. Ang daming batang nabigyan ng pag-asa. Napangiti siya. Hindi lang po ako ang may gawa nito. Si Mang Teo po ang dahilan nito. Dahil sa kanya, natutunan ko kung gaano kalaki ang epekto ng kabutihan. Lingid sa kaalaman ng iba, tuwing gabi, bumabalik si Eliza sa lumang bahay ni Mang Teofilo. Hindi niya ito ipinapaalam kanino man. Pero dala ang simpleng basket ng prutas, nakuupo siya sa lumang beranda, nagdadasal at nagbabalik tanaw. Pakiramdam niya, naroon pa rin ang matanda. Nakaupo sa siya, nakangiti sa kanya. Mang Teo, sana po nakikita ninyo ang lahat ng ginagawa ko. Sana po, proud kayo sa akin, bulong niya sa hangin. At habang nagmumuni-muni, naisip ni Eliza kung paano siya nagsimula. Isang simpleng tindera, isang batang may pangarap, isang tao lang na gusto lang tumulong. Pero dahil sa kabutihan ng isang matandang hindi niya kadugo, binuksan para sa kanya ang daan tungo sa mas malaki pang layunin. Ang pera ay hindi lang naging gantimpala, kundi isang pagkakataong tumulong sa mas marami. Sa puso ni Eliza, ang tunay na kayamanan ay hindi sukatan ng pera o ari-arian, kundi ang kabutihang naipapasa sa iba. Alam niyang malayo pa ang lalakbayin niya. Marami pang pagsubok ang haharapin. Pero sigurado siyang hindi siya mag-iisa. Dahil sa bawat batang makakapag-aral, sa bawat pamilyang mabibigyan ng trabaho, at sa bawat ngiting maipapamana niya sa kanyang baryo, may isang matandang nakatingin mula sa langit, nakangiti at nagsasabing, "Salamat, Eliza." At doon nagsisimula ang tunay na pagbabago ng buhay niya, hindi para yumaman, kundi para magbigay saysay sa bawat araw, sa bawat taong nangangailangan, at sa bawat kabutihang hindi niya titigilan hanggat kaya niya. Dahil para kay Eliza, ang kabutihan ay walang sukatan, walang kapalit, at walang katapusan. Akala ni Eliza, matapos niyang i-donate ang bahagi ng kayamanan sa baryo at magpatuloy sa kanyang simple at tahimik na pamumuhay, tapos na ang lahat ng problema. Pero nagkamali siya. Isang araw, habang siya'y abala sa kanyang maliit na opisina, nagbubuo ng bagong programa para sa mga kabataang hindi makapag-aral, dumating ang balita mula sa abogado ni Mang Teofilo. "Miss Eliza," sabi ng abogado sa telepono, "may balitang inihain na reklamo sina Marco at Anita laban sa inyo. Inaakusahan nila kayo ng undue influence at exploitation." Napabuntong hininga si Eliza, nanginig ang kamay na hawak ang cellphone. "Ano pong ibig sabihin niyan, attorney?" Mahinang tanong niya. Gusto nilang kuwestiyonin ang legalidad ng testamento. Pinipilit nilang palabasin na pinilit niyo raw si Ginoong Teofilo para baguhin ang last will. Tumigil sandali ang abogado bago nagpatuloy. "Kailangan nating maghanda." Kinagabihan, tahimik na nagkwento si Eliza sa kanyang ina habang sila'y naghahapunan. "Nay, nag-file po ng kaso sina Marco at Anita. Gusto nilang bawiin ang mana ni Mang Teo." Napatigil si Aling Rosa, bakas ang pag-aalala sa mukha. "Anak, hindi mo naman sila pinilit, diba? Wala kang ginawang masama." Umiling si Eliza, pinipigilang umiyak. "Wala po, Nay. Ang totoo, hindi ko nga po alam na may iiwan siya sa akin. Paano ko po ipapaliwanag iyon sa korte?" Nilapitan siya ng ina. Hinawakan ng kanyang mga kamay. "Anak, ang totoo, palaging mananaig. Mantiwala ka." Sumunod na linggo, nagkaroon ng preliminary hearing sa korte. Umupo si Eliza kasama ang kanyang abogado. Sa kabilang panig ng silid, naroon sina Marco at Anita, naka-formal attire,
kasama ang kanilang mga abogado. Ang dating tensyon lang na nararamdaman ni Eliza sa maliit na baryo, ngayon ay naramdaman niyang parang bumibigat sa kanyang dibdib. Hindi pera ang dahilan kung bakit siya kinakamahan, kundi ang paninira sa kanyang pangalan. Sa courtroom, narinig ni Eliza ang mga bintang. Your Honor, panimula ng abogado ng mga anak. Ang aming mga kliyente ay naniniwalang nilinlang si Ginoong Teofilo ni Eliza, isang daladang estranghero na gumamit ng kabaitan para kunin ang tiwala ng matanda. Ang resulta, na italaga siyang tagapagmana ng kayamanang hindi naman para sa kanya. Tumayo ang abogado ni Eliza. Your Honor, wala pong ebidensya ang kabilang panig. Ang tanging batayan ng testamento ay ang huling kagustuhan ni Ginoong Teofilo na malinaw na nakasaad sa dokumento. Ang lahat ng ito ay isinagawa ng legal na may sapat na patotoo at pirma. Habang nagpapatuloy ang mga argumento, tahimik lang si Eliza, pinipigilan ang kaba at takot. Pinaalala niya sa sarili ang mga sandaling kasama si Mang Teo, ang mga simpleng kwentuhan, ang mga tawa, ang mga luha. Alam niyang walang mali sa kanyang puso. Nang dumating ang araw ng mga testimonya, nagulat si Eliza nang magsidatingan ang ilang dating kakilala ni Mang Teofilo. Mga lumang empleyado, dating kaibigan at ilang kapitbahay na nakasaksi sa kanilang samahan. Tumayo si Mang Ernesto, dating kasosyo ni Mang Teo, at nagsalita sa korte. Your Honor, personal kong nasaksihan kung paano nagbago si Teofilo nang dumating sa buhay niya si Eliza. Naging masigla siya muli, naging masaya. Hindi yan dahil sa pera o kung ano, kundi dahil sa pagmamalasakit ng dalaga. Sunod na tumayo si Aling Belen, isang kapitbahay. Your Honor, araw-araw naming nakikita kung paano inalagaan ni Eliza si Mang Teo. Kahit walang kapalit, kahit pinagsasabihan ng iba, tuloy lang siya. Hindi po totoo ang sinasabi ng mga anak niya. Sa huli, nang tumayo si Eliza para magsalita, tumingin siya sa judge, huminga ng malalim, at nagsalita ng buong puso. Your Honor, hindi po ako lumapit kay Mang Teo para sa pera. Nagpunta po ako sa kanya kasi alam kong wala na siyang kasama. Hindi ko po hiniling o inasahan ang iiwan niya sa akin. Ang tanging alam ko, gusto ko lang pong makatulong dahil alam ko ang pakiramdam ng mawalan. Pagkatapos ng ilang linggong paglilitis, inilabas ng korte ang desisyon. Base sa ebidensya at testimonya, nananatiling legal at balido ang testamento ni Ginoong Teofilo. Ang kanyang tagapagmana ay si Eliza. Nang marinig ito, napaupo si Eliza. Bumagsak ang kanyang mga balikat at tuluyang bumuhos ang kanyang luha. Lumapit ang kanyang abogado, hawak ang kanyang balikat. Congratulations, Eliza. Nanalo tayo. Sa kabilang banda, hindi maiwasang magalit sina Marco at Anita. Habang palabas ng korte, pinagtitinginan sila ng mga tao. Hindi pa tapos to, sigaw ni Anita. Hindi kami susuko. Pero hindi na pinansin ni Eliza ang mga banta. Para sa kanya, tapos na ang laban. At mas mahalaga, malinis ang kanyang conscience. Nang gabi ring iyon, nagtipon-tipon ng ilang taga-baryo sa kanilang bahay. Nagbigay ng munting salo-salo si Eliza, hindi para magyabang, kundi para magpasalamat. Sa lahat po ng sumuporta sa akin, maraming salamat po. Hindi ko po ito kinaya kung wala kayong paniniwala sa akin. Sabi niya, nakatingin sa kanyang mga kaibigan at kapitbahay. Niyakap siya ng kanyang ina. Anak, proud kami sa'yo. Hindi ka nagpatalo sa takot. Sa gitna ng kasiyahan, napatingin si Eliza sa langit. Tahimik siyang nagdasal. Mang Teo, sana po masaya kayo kung nasaan man kayo ngayon. Pangako, hindi ko po sisirain ang tiwala ninyo. At sa kanyang puso, alam niyang ito pa lang ang simula. Hindi lang niya kailangan panatilihin ang yaman, kundi kailangan niyang patunayan araw-araw na ang kabutihan, kahit ilang ulit pang subukin ng tao, ay kailanman hindi matitinag. Sa bawat batang matutulungan niya, sa bawat pamilyang mabibigyan niya ng pag-asa, sa bawat proyekto at gawaing magbibigay saya sa baryo, patuloy niyang iaalay ang kanyang buhay bilang pagpupugay sa isang matandang minsang ipinuring na walang halaga ng mundo. At higit sa lahat, bilang patunay na ang kabutihan ay palaging magwawagi. Matapos manalo sa kaso laban kina Marco at Anita, hindi na nag-aksaya ng oras si Eliza
para ituon ang atensyon sa mga taong talagang nangangailangan. Sa kanyang puso, alam niyang hindi siya binigyan ni Mang Teofilo ng yaman para lang tamasahin ito ng mag-isa. Sa halip, naniniwala siyang ito ay isang misyon, isang responsibilidad na bumuo ng pagbabago sa komunidad na ilang taon nang nakakubli sa anino ng kahirapan. Unang proyekto ni Eliza ang pagtatayo ng iba't ibang negosyo na makakatulong sa ekonomiya ng baryo. Nagbukas siya ng bagong sari-sari store, bakery at isang mini grocery na nagbigay ng trabaho sa maraming taga rito. Ate Eliza, salamat po at tinanggap niyo ako sa bakery. Tuwang-tuwa ang sabi ni Mylene, isang dalagang may anak na iniwan ng asawa. Mylene, magaling ka namang magluto. Tiyak ako, lalago ang negosyo natin. Sagot ni Eliza, sabay abot ng apron. Sa bawat negosyong itinatayo niya, sinisigurado niyang mga taga-baryo ang una niyang kinukuha bilang empleyado. Ayaw niyang lumagolan ang negosyo. Gusto niyang umangat ang bawat buhay na natutulungan niya. Hindi nagtagal, napansin ng mga kapitbahay ang unti-unting pagbabago sa baryo. Ang mga dating bakanteng lote naging playground para sa mga bata. Ang luma't sira-sirang health center, ipinaayos ni Eliza at ginawang modernong klinika kung saan libre ang konsultasyon para sa mga matatanda at mahihirap. Eliza, hindi ko alam kung paano ako makakabayad sa gamot ko. Sabi ng matandang si Aling Marta, nanginilid ang luha. Wala po kayong dapat bayaran, Aling Marta. Mahal kayo ng baryo na ito. Sagot ni Eliza, hinahawakan ang kamay ng matanda. Isa pa sa mga proyektong agad niyang inilunsad ay ang scholarship program para sa mga batang gustong mag-aral, ngunit walang kakayahang magbayad ng matrikula. Lumapit siya sa mga guro at prinsipal ng mga paaralan. Nag-set up ng pondo na makakatulong sa mga estudyante. Ma'am Eliza, kaya't nagpasya siyang magpatayo ng isang maliit na memorial park na may munting monumento ng matanda. Doon niya inilagay ang inskripsyon sa isang taong nagpatunay na ang kabutihan ay walang edad, walang sukatan at walang hangganan. Habang abala si Eliza sa mga proyektong ito, napansin niyang mas dumarami ang lumalapit sa kanya. Hindi para manghingi ng pera, kundi para magbigay ng tulong. Lumapit si Mang Ernesto, isang dating kasosyo ni Mang Teo, at nagboluntaryong magbigay ng libreng accounting service para sa kanyang mga proyekto. Si Noel, ang nobyo ni Eliza, nagdesisyon na rin na tumulong sa logistics at transportasyon ng mga proyekto. Eliza, gusto ko ring maging bahagi ng misyon mo. Sabi ni Noel habang magkausap sila sa harap ng kanilang bahay. Napangiti si Eliza, humawak sa kamay nito. Noel, salamat. Hindi ko alam kung paano ko kakayaning lahat to kung wala ka. Sa kabila ng tagumpay, alam ni Eliza na hindi lahat ay sang-ayon sa kanya. May mga taong pinagdududahan pa rin ang kanyang motibo. May ilang kapitbahay na nagsasabing baka nagpapabango lang siya ng pangalan para sa politika o baka nagtatabi ng malaking pera para sa sarili. Pero hindi na niya pinansin ang mga ito. Alam niya sa puso niya na ang bawat ginagawa niya ay may kabutihang layunin. Isang gabi, habang naglalakad siya sa gitna ng baryo, napansin niya ang mga batang naglalaro sa bagong playground na ipinagawa niya. Naroon din ang ilang matatandang nakaupo sa may lilim, nagkukwentuhan, nagtatawanan. Napangiti si Eliza, napaisip, ito na ba talaga ang pinapangarap ko noon? Tanong niya sa sarili. Pero bago pa man siya lamunin ng mga tanong sa isipan, naramdaman niyang may tumapik sa kanyang balikat. Eliza, maraming salamat ha, sabi ng isa sa mga magulang na lumapit sa kanya. Kung hindi dahil sa'yo, hindi magbabago ang buhay namin. Hindi nakasagot si Eliza agad. Tumango lang siya, pinilit ngumiti, habang unti-unting nangingilid ang kanyang luha. Hindi siya sanay na purihin. Sa katunayan, hindi niya ginagawa ang lahat ng ito para sa papuri. Pero sa sandaling iyon, naramdaman niya na tama ang lahat ng kanyang piniling landas. Sa loob ng kanyang puso, alam niyang ang tunay na yaman ay hindi ang pera o ari-arian, kundi ang kakayahang magpabago ng buhay ng iba.
At sa bawat araw na lumilipas, pinapaalala niya sa sarili ang isa sa mga huling habilin ni Mang Teofilo. Gamitin mo ang kabutihan para magbigay, hindi para magpakasasa. At habang unti-unting bumabangon ang buong komunidad ng San Rafael, alam ni Eliza na malayo pa ang kanyang lakbayin. Marami kang batang kailangang turuan, marami pang pamilyang kailangang abutin, at marami pang pangarap na kailangang tuparin. Hindi lang para sa sarili, kundi para sa lahat ng tao na minsan ding nagdusa sa dilim ng kahirapan. Dahil sa puso ni Eliza, malinaw ang kanyang panata. Hindi siya titigil hanggat may nangangailangan ng tulong. At hindi niya hahayaang masira ang tiwala ng taong nagbigay sa kanya ng pagkakataong baguhin hindi lang ang sariling buhay, kundi pati ang kapalaran ng buong baryo. Sa kabila ng mga tagumpay na sunod-sunod na nakamit ni Eliza sa kanilang baryo, may mga gabi na hindi pa rin siya mapakali. Hindi dahil sa pera o mga proyekto, kundi dahil sa mga tanong na sumisingit sa kanyang isip kapag nag-iisa na siya. Sino na ba ako ngayon? Ano pa ba ang gusto ko para sa sarili ko? Isang gabi, habang nakaupo siya sa lumang mesa sa harap ng kanilang bahay, tinanong siya ng kanyang ina, "Anak, napansin ko kahit marami ka nang naitulong sa iba, parang may hinahanap ka pa rin." Napabuntong hininga si Eliza, marahang tumango. "Opo, Nay, hindi ko po alam kung bakit. Pakiramdam ko po kulang pa. Parang may sarili pa po akong misyon, pero hindi ko mawari." Napagdesisyonan ni Eliza na pag-isipan ang matagal na niyang ipinagpapaliban, ang bumalik sa pag-aaral. Kahit may kaya na siya, ramdam niyang gusto niyang magkaroon ng formal na edukasyon para mas mapalawak ang kanyang tulong. Kaya't nag-enroll siya sa isang malapit na universidad para mag-aral ng social work. Sa umpisa, maraming nagulat. "Eliza, bakit ka pa mag-aaral? Bilyonyarya ka na." Tanong ng isa sa mga dating kaklase niya. Mumiti lang si Eliza. "Alam mo, hindi pera ang batayan ng talino o kakayahan. Gusto ko pang matuto para mas marami akong matulungan." Habang nag-aaral, nagsimulang mabawasan ang oras niya para sa ibang bagay. Napansin ito ni Noel na noong unay tahimik lang pero kalaunan ay nagbitiw rin ng saloobin. "Eliza, mahal, minsan parang wala ka ng oras sa akin. Palagi kang abala, proyekto, paaralan, meeting, foundation." Sinubukang ngumiti ni Eliza, pero bakas ang pagod sa kanyang muka. "Noel, alam kong mahirap, pero pangako, hindi kita kakalimutan. Bigyan mo lang ako ng kaunting panahon. Gusto ko lang masigurado na ginagawa ko ang tama." Nagkaroon sila ng ilang pagtatalo sa mga sumunod na buwan. Si Noel, kahit alam niyang noble ang ginagawa ni Eliza, hindi rin maiwasang makaramdam ng pangungulila. "Minsan, pakiramdam ko, hindi na ikaw yung Eliza na nakilala ko." Sabi niya isang gabi habang nag-uusap sila sa loob ng sasakyan. "Noel, wag mong sabihin yan," mahinang tugon ni Eliza. "Ako pa rin ito. Hindi lang tayo. Hindi lang tayo ang mundo ko ngayon. Marami akong kailangang responsibilidad." Tumango si Noel kahit halatang may lungkot. "Mahal, susuportahan kita. Pero sana, wag mong pabayaan ang sarili mo." Habang lumalalim ang personal na paglalakbay ni Eliza, nagsimula ring magbago ang kanyang pananaw sa mga tanak ni Mang Teofilo. Isang araw, biglang nagpakita si Marco sa kanyang opisina, mag-isa. "Eliza, pwede ba tayong mag-usap?" Nagulat si Eliza, pero pinapasok niya ito. "Ano pong kailangan ninyo, Marco?" Tahimik muna ang lalaki bago nagsimulang magsalita. "Alam ko, hindi naging maganda ang mga nangyari. Alam ko, nagkamali kami ng kapatid ko. Hindi ko alam kung maniniwala ka. Pero gusto kong humingi ng tawad. Hindi lang sa'yo, kundi sa tatay ko." Hindi agad nakaimik si Eliza. Ilang buwan din silang nagbabangayan sa korte. Ilang beses silang nagkainitan. Pero ngayon, narito si Marco, nakayuko, nagpapakumbaba. Sa dulo, huminga siya ng malalim. "Marco, hindi ko alam kung anong masasabi ko. Pero alam ko, hindi ako ang dapat niyong unahin. Ang tatay ninyo, alam ko, kung naririnig niya ito ngayon, matutuwa siya."
Nag-usap sila ng mahaba. Kalaunay sumama rin si Anita at humingi ng tawad. Hindi pa man lubos na buo ang tiwala, pero alam ni Eliza na isang hakbang na iyon para magsimulang maghilom ang sugat ng nakaraan. Sa gitna ng lahat ng pagbabago, nagsimulang maramdaman ni Eliza ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang siya basta tagapagmana. Isa na siyang ina ng komunidad, pinuno ng mga proyekto at inspirasyon ng maraming tao. Isang gabi, nakaupo siya sa veranda, nakatingin sa langit. Hawak ang lumang larawan nila ni Mang Teofilo. "Mang Teo," bulong niya, "ang daming nangyari. Minsan naiisip ko, kaya ko pa ba? Tama pa ba ang ginagawa ko?" Habang pinagmamasdan niya ang bituin sa itaas, naramdaman niyang unti-unti siyang napapayapa. Naalala niya ang mga huling salita ng matanda. "Huwag mong hayaang kainin ka ng takot, Eliza. Basta't alam mong tama ang ginagawa mo, magpatuloy ka." Ngumiti siya, pinahid ang luha sa mata. "Salamat po, Mang Teo," bulong niya. "Kayo pa rin ang nagbibigay sa akin ng lakas." At mula sa sandaling iyon, alam ni Eliza na kahit gaano pa kabigat ang landas na tatahakin niya, hindi siya nag-iisa. May mga taong naniniwala sa kanya, may mga taong nagmamahal sa kanya, at higit sa lahat, may gabay siyang nagmumula sa itaas. Isang gabay na nagpapaalala sa kanya kung sino siya, saan siya nagsimula at ano pa ang kaya niyang marating. Sa paglalakbay na ito, alam niyang hindi siya titigil. Dahil sa puso ni Eliza, ang tunay na kayamanan ay hindi lang sukatan ng yaman, kundi ng tibay ng loob at kakayahang magmahal sa kapwa, sa kabila ng lahat ng hamon at pagsubok. Makalipas ang ilang taon, mula nang pumanaw si Mang Teofilo at mapunta kay Eliza ang kanyang kayamanan, maraming nagbago sa baryo ng San Rafael. Dati itong kilala bilang isang tahimik at halos nakalimutang komunidad, pero ngayon, kinikilala na ito sa buong probinsya bilang isang modelo ng pag-unlad. Lahat ng ito ay dahil sa walang kapagurang pagsisikap ni Eliza. Ngunit sa kabila ng mga naabot niya, alam niyang may kulang pa. Kailangan niyang magtayo ng isang pamana, isang bagay na magpapatuloy kahit wala na siya. Isang gabi, habang nakaupo sa kanyang munting opisina kasama si Noel, nag-usap silang dalawa. "Noel, alam mo bang matagal ko nang iniisip na gumawa ng foundation para sa matatanda? Parang isang tahanan kung saan maaalagaan ang mga inabandona ng pamilya nila." Kagaya ni Mang Teo, tumango si Noel, hinawakan ang kamay niya. "Alam mo, mahal, hindi ako magtataka kung balang araw maging isa ka sa mga pinakatinitingala sa buong bansa. Pero sigurado ka bang kaya mo pa? Ang dami mo nang ginagawa." Napangiti si Eliza. "Hindi ito tungkol sa kaya ko. Tungkol ito sa dapat gawin." Kinabukasan, agad siyang nakipagkita sa kanyang mga abogado at financial advisor. Ipinresenta niya ang plano. Itatayo niya ang Teofilo Legacy Foundation, isang organisasyong nakatuon sa pag-aalaga ng matatandang walang pamilya, pagbibigay ng libreng serbisyong medikal at pagkakaloob ng pabahay para sa mga pinabayaan ng lipunan. "Miss Eliza, malaking proyekto ito," sabi ng isa sa kanyang mga consultant. "Kailangan natin ng detalyadong plano, long-term sustainability, at tamang tauhan." Tumango si Eliza. "Handa akong mag-commit. Kahit padahan-dahanin natin, basta tuloy-tuloy." Buwan-buwan, inumpisahan ni Eliza ang pagbuo ng team. Mga social workers, nurses, caregivers, at mga voluntaryo mula sa iba't ibang bahagi ng probinsya. Naging inspirasyon ang proyekto at dumagsa ang mga gustong tumulong. "Ate Eliza, volunteer po ako," sabi ni Jana, isang estudyanteng nakatanggap ng scholarship mula sa kanya noon. "Hindi ko po makakasabay nito." Inilunsad din ni Eliza ang mobile clinics, mga sasakyang nilagyan ng medical equipment na umiikot sa mga liblib na lugar para magbigay ng libreng konsultasyon, check-up at gamot. Isang araw, habang kasama ang team sa isa sa mga outreach program, lumapit ang isang matandang lalaki. "Salamat po, Ma'am Eliza. Akala ko po mamamatay na akong walang makakaalala sa akin." Hindi napigilang mapaluhan ni Eliza. "Hindi po, Mang Ernesto. Habang andito kami, may tutulong po sa inyo." Sa gitna ng pag-usbong ng kanyang mga proyekto, nagsimulang mapansin si Eliza
sa mas malawak na entablado. Inimbitahan siyang maging keynote speaker sa ilang event kung saan ibinahagi niya ang kanyang kwento, kung paano ang simpleng pagtulong ay nagbukas ng daan para sa mas malawak na pagbabago. Hindi ko po pinangarap na maging bilyonarya, sabi niya minsan sa harap ng isang malaking audience. Ang pangarap ko po ay simple, ang mabigyan ng halaga ang bawat taong nakakaligtaan ng mundo. Makalipas ang ilang taon, nagulat si Eliza nang makatanggap siya ng liham mula sa isang prestigyosong organisasyon. Isa siya sa mga pinangalanang most influential women sa bansa. Nang basahin niya ang liham, hindi niya napigilang mapangiti at mapaluha. "Mang Teo," bulong niya sa hangin, "ito po ay para sa inyo." Pero kahit ano pang award, alam niyang hindi iyon ang sukatan ng kanyang tagumpay. Para sa kanya, ang tunay na sukatan ay ang bawat buhay na nabago dahil sa mga proyekto niya. Sa personal niyang buhay, hindi niya pinabayaan ang sarili. Nagkaroon sila ni Noel ng pagkakataong magpakasal sa simpleng seremonya sa simbahan ng baryo. "Eliza, pinagmamalaki kita," bulong ni Noel habang suot ang puting barong. Hindi lang bilang asawa, kundi bilang tao. Nagkaroon sila ng 2 anak, sina Mika at Liam, na pinalaki nilang may parehong mga prinsipyo ng kabutihan at pagiging mapagpakumbaba. Kahit may pamilya na, hindi nagbago si Eliza. Tuwing may oras, bumabalik siya sa lumang bahay ni Mang Teofilo. Ngayon ay bahagi na ng Memorial Park na ipinatayo niya. Naupo siya sa lumang silya, hawak ang lumang larawan nila, at nagdarasal. "Salamat po, Mang Teo. Dahil sa inyo, nabuo ko ang buhay ko." Sa tuwing may bagong proyekto, iniisip niya kung paano niya maipapasa ang responsibilidad sa mga susunod na henerasyon. Kaya't nagsimula siyang mag-mentor ng mga kabataang lider sa baryo. Tinuturuan silang mamuno, magplano, at tumulong sa kapwa. "Hindi ako laging andito," sabi niya minsan sa isang grupo ng kabataan. "Kayo ang susunod na magpapatuloy nito. Kaya sana itanim ninyo sa puso ninyo ang aral. Hindi pera ang nagpapayaman sa tao, kundi ang puso niyang marunong magmahal at magbigay." At sa bawat gabing tahimik habang nakaupo sa veranda ng kanyang tahanan, pinagmamasdan ni Eliza ang mga bituin. "Panginoon, salamat po sa lahat. Hindi ko alam kung saan ninyo pa ako dadalhin, pero handa po ako. Basta't alam kong ito ay para sa kabutihan. Susundan ko po ang landas ninyo." At sa puso niya, alam niyang ang pangalan niya at ang pangalan ni Mang Teofilo ay mananatiling buhay, hindi lang sa mga proyekto, kundi sa bawat pusong natutong magmahal at magbigay dahil sa kanilang kwento. Sapagkat sa bawat kabutihang itinanim, may mamumunga, at sa bawat mamumunga, may magpapatuloy. Ito ang kanyang tunay na pamana. Sa kabila ng lahat ng naitayo ni Eliza, mga negosyo, foundation, scholarship programs, at mobile clinics, may mga gabi pa rin na bumabalik ang kanyang alaala sa pinagmulan niya. Hindi niya maikakaila na kahit ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin nawawala sa kanyang puso ang larawan ng simpleng tindera ng prutas na dati lang araw-araw kumakatok sa luma at sirasirang bahay ni Mang Teofilo. Isang gabing malamig, habang nakaupo siya sa veranda, hawak ang lumang basket na ginagamit niya noon, biglang lumapit ang kanyang panganay na anak na si Mika, 8 taong gulang. "Mama, bakit lagi po kayong nakaupo dyan? Tahimik lang," tanong ng bata. Napangiti si Eliza at kinandong ang anak. "Anak, dito nagsimula lahat. Dati araw-araw akong pumupunta sa isang matandang nakatira sa lumang bahay na yon. Wala akong ibang dala kundi prutas at kabutihan sa puso." Napakunot ang noo ni Mika, nagtataka. "Pero mama, bakit kayo tumulong kung hindi naman kayo kamag-anak?" Napahinga ng malalim si Eliza. "Dahil anak, hindi mo kailangan ng dugo o apelyido para magmahal. Minsan, isang simpleng kabutihan lang ang magpapabago ng buhay ng iba at ng sarili mo." Yumakap si Mika sa kanya, sabay sabing, "Mama, paglaki ko, tutulungan ko rin ang mga tao." Napangiti si Eliza.
napaluha at hinaplos ang buhok ng anak. Sa mga sumunod na linggo, tuloy-tuloy ang gawain ni Eliza. Naging abala siya sa pagbubukas ng bagong sangay ng kanilang foundation sa karatig na probinsya. Dumami ang mga taong lumalapit para humingi ng tulong at dumami rin ang mga voluntaryong gustong maglingkod. Kahit pagod, ramdam ni Eliza ang kasiyahan sa kanyang puso. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang mga gawain, naisip niya, hanggang kailan ko ba ito kakayanin? Sa totoo lang, nagsisimula ng maramdaman ni Eliza ang bigat ng responsibilidad. Hindi lang ito tungkol sa pera o sa proyekto. Ito'y tungkol sa tao, sa puso, sa araw-araw na pagpili na tumulong kahit mahirap. Kaya't isang gabi, kinausap niya si Noel habang naghahapunan sila. "Noel, napapagod na rin ako minsan," mahinang sabi niya. "Mahal, alam kong hindi madali ang ginagawa mo. Pero tandaan mo, hindi mo kailangan akuin lahat. Nandito ako, nandito tayo." Sagot ni Noel, sabay hawak sa kamay niya. Narealize ni Eliza na panahon na para palawaking pa ang mga taong kasama sa kanyang misyon. Kaya't nagsimula siyang mag-train ng mga bagong leader para sa kanilang foundation. Mag-set up siya ng mga mentoring program kung saan ang mga batang natulungan niya noon ay ginawang volunteers at trainees. Isa sa mga pinakamasigasing ay si Jana, na datay scholar niya at ngayon ay nagtapos ng kursong social work. "Ate Eliza, salamat sa pagtitiwala. Pangarap ko pong makapaglingkod katulad ninyo," sabi ni Jana isang araw habang nagmi-meeting sila. "Jana, alam kong kaya mo at balang araw ikaw na ang pagpapatuloy nito," sagot ni Eliza, may ngiti sa labi. Habang lumalalim ang kanyang ugnayan sa mga kabataan, hindi rin niya pinabayaan ang kanyang pamilya. Naglaan siya ng mga weekend na tanging para sa pamilya lang. Walang meeting, walang project, walang event. Sa mga araw na iyon, naglalaro sila sa labas, namamasyal at minsan nagpipiknik sa ilalim ng mga punong dati siya lang ang tahimik na nagmumuni-muni. Ngunit sa isang di inaasahang araw, nakatanggap si Eliza ng liham mula sa isang kilalang international NGO. Inimbitahan siyang dumalo sa isang international summit para sa mga humanitarian leaders. Nabigla siya. "Noel, tingnan mo to," sabi niya, hawak ang sulat. "Inaanyayahan nila ako sa ibang bansa. Hindi ko alam kung karapat-dapat ba ako." Tumingin si Noel sa kanya, mumiti. "Mahal, hindi mo ba alam? Matagal ka ng karapat-dapat." Sa summit, nakilala ni Eliza ang iba't ibang tao mula sa iba't ibang panig ng mundo. May mga lider mula Africa, may mga kabataang innovator mula Europe, at may mga NGO leader mula sa Asia. Habang nakikinig siya sa mga kwento nila, napagtanto niyang iisa ang pinagmumulan ng lahat, ang puso para sa tao. Nang siya na ang tinawag na magsalita, nanlamig ang kanyang kamay. Pero nang humakbang siya sa entablado, biglang bumalik ang lahat ng alaala. Ang munting basket ng prutas, ang luma at sira-sirang bahay, ang matandang dating kinakatakutan ng buong baryo. "Hindi po ako nagsimula bilang mayaman," panimula ni Eliza. "Ako po ay nagsimula sa isang simpleng layunin, ang makatulong. Hindi ko inasahan ang mga biyayang dumating. Pero natutunan ko po na ang tunay na kayamanan ay hindi lang nakikita sa pera, kundi sa mga pusong natutulungan mo. Sa mga pamilyang nabibigyan mo ng pag-asa at sa mga batang nabibigyan mo ng kinabukasan." Palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong silid. Hindi makataniwala si Eliza na dumating siya sa ganitong yugto ng kanyang buhay. Pagbalik niya sa baryo, sinalubong siya ng mga tao. May dalang banderitas, may palakpakan, may kasiyahan. Pero para kay Eliza, ang pinakatumatak sa puso niya ay ang mga batang lumapit at yumakap sa kanya. "Salamat po, Ate Eliza," sabi ng isang batang babae. Napaiyak si Eliza. Hindi niya kailangan ng tropeyo. Hindi niya kailangan ng medalya. Sapat na ang mga ngiting ito. Sapat na ang pagyakap ng mga batang minsan niyang pinangarap na matulungan. At sa huling eksena ng kanyang araw, makikita si Eliza sa lumang lugar ni Mang Teofilo, na yun ay isang memorial park. Dala-dala niya ang basket ng prutas. Umupo sa gilid at mahina niyang bulong, "Mang Teo, kita niyo po? Ang laki na ng naabot natin.
Sana po, proud kayo. Hawak ang lumang larawan nila. Pinikit ni Eliza ang kanyang mga mata. Nagpasalamat sa langit. Dahil sa huli, ang kwento niya ay hindi lang tungkol sa pera o tagumpay. Ito ay tungkol sa kabutihang nagmumula sa puso, sa pagmamalasakit na walang hinihintay na kapalit, at sa pangakong kahit magbago ang mundo, hindi magwawakas ang kabutihan na minsang itinuro sa kanya ng isang matandang nag-iisa sa isang lumang bahay.